Hello mga mimas, Mama Ging is back. Nandito pala ako ngayon sa tindahan namin. Yes. Kasi wala yung asawa ko. May nagkuha ng panggatong. Kasi mahal ang gasol or butin ngayon. Kaya naghanap siya ng panggatong. Hindi siya naghanap. Bumili siya doon sa kabilang barangay. Sinama niya si Kelly. Ikarga niya sa kanyang TBS. So ako muna ngayon nagbabantay at inaantay ko din ng oras, alas 11. Kukunin ko na si Boy, susunduin ko sa school. Tapos cleaners namin ngayon. Hindi ko muna pinag-aral si Kelly kasi umiyak siya kanina, gusto niya sumama sa papa niya. Pero hindi naman compulsory na pag-aralin ko siya araw-araw kasi visitor pa naman siya. Kaya 3 years old pa lang po siya talaga. Talaga po siya talaga. 3 years old pa lang naman siya. So, yung final niya na school is next year pa. Mag-4 siya. Yung final na yun. Yung graduate siya. Ngayon, visitor lang. Depende sa akin kung papaaralin ko siya o hindi. So, 11 ko susunduin si Boy. So ngayon, magpinto-pinto muna ako. Teka, parang hindi nag-record. Pinto-pinto muna ako. Meron akong symptoms ngayon. Hindi lang halata sa mukha ko. Pero may symptoms ako ngayon. Nanginginig yung kamay ko at nanglalamig. At yung ko, maandar na naman yung acid reflux ko. Pero slight lang. Umiinom ako ng maligamgam na tubig. Ito lang pangpakalma ko mga mimas. Ito lang pangpakalma ko. Wawala naman siya. Later on. Nasasanay na ako. Pero lang, napaka-discomfort niya. Parang ayoko kasing may niramdam ako. Hindi ako makapag-concentrate sa mga ingay. Hindi ako makapag-concentrate sa mga gawain ko. Tapos ako nagsilhig na. Actually, bukas pa yung tinglaba ko. Kaya, bukas pa ako maglalaba ng madami. Ngayon, hinantay ko, nalilipas tong symptoms na to. Parang nanginginig. Hindi naman siya nanginginig. Parang, anong tawag? Anong Tagalog ng nangangawit? Parang ganun. Tsaka yung dito ko, bigat. Ito yung mga madalas ko tong nararamdaman sa tuwing may ininda akong inaalala ako or stress ako. Stress kasi ako ngayon. Marami akong inaalala. Tsaka krisis din mga mima. Bang sa kurampot na pera mo, nalilito ka, paano siya babudgetin? Kung wala ka talagang wisdom, talagang talaga. Yun yung hiling ko sa Diyos na bigyan niya ako ng wisdom at saka mataas na pasensya. Ayaw kong lagi nagagalit. Kasi meron akong mga personal na pinagdadaanan. Masyadong hindi maganda yung emotional aspect ko ngayon. Siguro naapektuhan yung mentalidad ko, pati na rin physical ko. Kaya hiling ko sa Diyos na sana lagi ako masaya lang, peaceful ang mind. Kasi dapat tanggapin lang talaga na may mga bagay kang gustong i-implement sa kapwa mo or sa kasama mo sa bahay. Tapos
talagang, hindi talaga 100% nangyari yun. Kasi may sarili siyang idea, may sarili siyang prinsipyo. Dapat yun tanggapin natin. Gusto ko din natanggapin. Although tanggap siya sa isip ko, pero magre-react talaga yung emotion ko. Kasi tao lang naman tayo, di ba, mga mimas. Stay calm lang tayo. Hirap naman talaga mga mimas. Uy, kahit siguro hindi din naman siguro kami ang masyadong most especially financially, hindi naman talaga tayo perfect yung pamumuhay, ganun. Ang importante lang is makontento kung anong meron tayo ngayon na binigay ng Diyos, magpasalamat. Pero minsan nakakalimutan natin yan eh, kaya tayo nai-stress kasi minsan naghahanap tayo sa wala. Kinukumpara natin yung sarili natin sa iba, ganun. Bakit sila ganun, ako ganun naman ako, pero bakit sila pero only God knows. Tsaka yung tayo kasi minsan gusto nating i-express bitaw lahat ng mga nararamdaman natin, gusto natin na iintindihin tayo, pero dapat nating tanggapin na walang ibang 100% makakaintindi sa atin kundi ang Diyos lang talaga. Kahit na-express natin lahat ng emotion natin na gano'n, hindi nila din 100% tanggap at maiintindihan ka. Kaya yun, nati-trigger tuloy yung anxiety ko. Pero hindi naman masyadong trigger. Lang, parang kanina, dadasal ako. Sobrang iyak ko talaga kasi wala kasi kung ibang makausap na makakaintindi sa akin sa place na ito. Okay lang sa lugar namin. Andun naman yung ate ko na nakakaintindi. Pero dito, hindi ako masyadong nag-share ng mga saloobin ko. Kasi pamilya sila eh. Kaya, kung ano mang mga hinanain ko, pilit ko na lang nilalamon, nilulunok at hindi ko in-express sa kanila. Kasi tingin ko hindi naman nila ako maiintindihan. At kaya yun, dadasal na lang ako. Kahit na bigat talaga, may mga panahon talaga mga mimas. Pero hindi naman sa lahat ng panahon ganito tayo. Meron din namang mga season na naging masaya tayo sama mga anak natin. Meron lang talagang mga season na parang nagpapasan ka ng mabigat talaga. Mapasan ka ng mabigat. Pero lagi kong iniisip na hindi naman sa lahat ng panahon ganito ang sitwasyon. Ganito talaga, season talaga. Kaya yun lang yung iniisip ko every time na makakaranas ako ng ganito ng mga sitwasyon na hindi to magtatagal, lilipas din. Yun nga, hirap para sa akin, lalo na sa akin na may history ako. Hindi siya history, present pa siya ngayon. Na may ganito ako, anxiety. Pero laking pasasalamat ko sa Diyos kasi hindi na ako talaga tulad ng dati na medyo may mga panic. May mga mini panic attack ako. Pero hindi na talaga gaya noon na hindi ko talaga makontrol yung sarili ko. Mag-vlog na lang ako para ma-express ko yung lahat ng mga nararamdaman ko. Baka sakali soon may mga nakapanood sa akin na kagaya ko.
nga ako naligo ngayon eh. Hindi ako naligo kasi yung yung hindi ko naman yung camera. Tingnan nyo yung tingnan nyo. May araw siya pero hindi siya sumisikat. Siya madilim. Yan din ang napapansin ko. Isa sa napapansin ko kapag medyo ganito yung panahon na parang may araw naman pero medyo madilim siya. Malamig ang ng hangin, yung ihip ng hangin. Sumasabay din yung nararamdaman ko. Parang lalo na kapag kanang stuffy bitaw. Igang kaayo, alingiing, wala untay okay ra ron kay walay ulan, walay init, dili man kayo igang. Pero naagi usahay nga nang igang gid siya. Igang bisag walay init, igang kayo diha magawas ang mga word na ko nga mga feelings. Lalo na everyday nahatid ko si Kelly kasi medyo distansya yung niya, school niya dito sa amin. At tuwing hinahatid ko siya tapos mataas yung session kasi niya is 9 to 11. So medyo mataas na yung araw, tirik ng araw, kaya sa tuwing naglalakad ako lumalabas yung mga word kong mga symptoms. Nahihilo ako, sumisikip yung dibdib ko, pero sinasanay ko yung sarili ko kasi nga may napanood akong vlogger na dapat hindi mo binibaby yung nararamdaman mo, yung anxiety mo, hindi mo binibaby. Dapat minsan suwayin mo din kasi maging spoiled siya kung lalo mong iniingatan. Kaya ako minsan yung nakakapag-trigger sa akin, sinasalungat ko siya talaga. Minsan magkakapay ako 2 beses sa isang araw. Tapos may bumili. So kayo yun, lumalabas yung mga saan ba ako? Kailangan minsan sinasalungat ko yung mga pwedeng ika-trigger ng ng anxiety ko. So kakain ako mga chichirya, isa lang kachichirya, hindi naman masyadong marami. Minsan kumakain ako ng mga maaanghang, pero hindi, minsan lang. Tapos yun, yung napupuyat ako lalo na may mga activities sa church, pupuyat ako talaga. Hindi naman siya pang anxiety kasi is kusa siyang lumalabas, hindi dahil sa sitwasyon minsan, pero kasagaran talaga situational. At tuwing nai-stress ka or gagalit ka, ganon, na yung kanabitang makuratan ka, yung nagugulat ka, yun. Tsaka pero minsan din kahit linaw ng panahon, wala ka namang ginagawa, napaka-relax ng mundo, hindi ka naman stress, kusa lang talaga siyang susulpot sa'yo, bigla ka nalang manginginig. Hindi man, bakit ako naging ganito? Wala naman akong ginagawa, bigla talaga siya nagpaparamdam. Kaya kulang siya sa pansin. Kaya yun, kapag nai-encounter nyo yun, sa kagaya ko, may ganito, hayaan yung lumabas lahat ng adrenaline nyo, tataas yung adrenaline nyo, hayaan, huwag kang matakot, hayaan mo i-express niya ang
kumbaga, kung sa tao pa express niya lahat ng mga gusto niyang sabihin sa'yo, liyaan mo yung medyo mainit dito lang, sige, magparamdam ka dyan. Kasi kapag sa tuwing nagpaparamdam na siya, tapos kanang namaratol bitaw ka, yung nakuyawan nakala sama niya, madalit-daliin ka mangitag solusyon kung saan ni mo sama na kung imnan ani mas lalo siyang maging strong. Yun yung napansin ko, ha. Mas lalo siyang magtatagal, imbis na 15 minutes lang siya or 5 minutes, tatagal siya ng 3 oras or ilang oras kung masyado mo siyang binibibig. Kaya mo lang siya. Pero thank you Lord, kasi year na din akong hindi nagpapanik. Dahil natanggap ko siya, parang nasasanay na din ako. Kaya yun, napulaan guro siya. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga nararamdaman ko ngayon is mga physical symptoms na lang. Yung natitrigger siya sa init, sa sobrang lamig, ganun. Ayun, medyo nawawala na yung nginig ko dito. Medyo lang, nandito pa yung ko, kabuhi ko, yung acid reflux. Dito na lang. Pero alam nyo malaki talagang tulong kapag may kausap ka palagi. Pag sigig hilumon, kailangan maghanap ka talaga ng taong kausap mo, ng tabian po. Kaya itong po nang libak mo sa inyong silingan, mag-share mo sa inyong kinabuhi, ba itong mag-share mo kung sa inyong mga problem, dili kay manglibak na hinuon sa inyong maayuhon, o di kaya mag-chip-chipin, magluto taron, so muna siya mga mimas. So lagi ako mag-a-update dito kung ano yung mga nararamdaman ko. Hindi mo talaga siya ma-explain kasi parang kinakabahan ka, wala na. Nasasabi ko, nung wala pa akong inaalala, nagpapanik pa rin ako. Samot na kaya na kay una pero hindi actually yung panic talaga, ha. Yung mga sinasabi ko ngayon na panic is parang tiny lang, mga siguro i-rate natin ng 1 to 10, siguro mga nasa 3 lang, ganun. Hindi talaga kagaya nun. Kung i-rate ko 1 to 10, siguro 11. Every time kapag magpanik ako, yung pinaka-start is sisimula siya sa kinakabahan ako. Pag kinakabahan ako, nanginginig na talaga ako, hindi na ako makain. So yun, for today's video, see you in my next vlog.